Good morning guys. So ayun, ito na naman ang bumungad sa akin pagkagising sa umaga. Sabado ng gabi, ang daming bisita. Alas 11 na ako natulog kagabi, kaya sabi ko bukas na lang. Ayan, kaysa naman hintayin ko sila mag-umaga, wala akong tulog, maaga pa akong gigising. So ito na yung nadatnan ko this morning. Ganyan kakalat guys, as in. Pero alam nyo ba kung ilang piraso lang yung bisita niya? 3 piraso lang. Okay, ito pa dun sa kabila, yung sa kainan nila. Ayan. Tingnan nyo naman kung kaano. Ewan ko na lang. Ayan. Ganyan ang mga Arabo guys. Ano sila, palibasa kasi may katulong, kaya ayan. Iniiwan niya lang dyan. Pero hindi naman dati kasi sa Kuwait, hindi naman ganyan eh. Nililigpit, tas nilalagay lang. At saka hindi dugyot na pinaghalo na yung mga tissue. So ayan, impisahan na natin ligpitin kasi gagawa pa ako ng breakfast nila. Kasi gigising yan mga alas 10, kakain na naman. So ayun, ganun lang naman talaga ang routine dito. Magliligpit, maglilinis, pagkagising, magdudumi na naman sila ulit. So ayan guys, kung hindi Friday yung pagbisita niya, Sabado. Ayan, akala niya siguro yung katulong niya 4. Tapos hindi pang masyadong maselan pa masyado tong amo ko. Wala pang masyadong pagkain dito. Ito lang ang ayaw ko sa kanya pag nagpapabisita siya. Halos lahat na yata ng laman ng cabinet ng mga plato, kutsara, baso, inilabas na hindi naman nagagamit. So yung ibang mga plato dyan, binalik ko sa cabinet kasi malinis naman, hindi naman nagalaw. So yun, binalik ko na. Yan sila. Minsan mas worse pa niyan. Ang dami-dami pa yung malalaking Buti medyo konti-konti lang sa ngayon. Pero ayan, grabe as in. Pati pa ngayon ayaw ko sa kadugyutan nila. Itong amo ko, napaka-perfectionist, puno, ang linis-linis. Pero yung tissue na pinagpunas nila sa mukha o kesyo saan nila pinagpunas at sa mga singa ng mga sipon nila, yung pinaghalo sa plato at baso, kadugyutan ba naman. So ayan, inumpisan ko na maglinis kasi yung kusina nila nasa labas, so kailangan ko pang ihatid dyan doon. Bibilisan ko kasi gagising ako mga alas 7 na kasi masakit nga yung ulo ko, tumatake na naman yung migraine ko kasi late na ako natulog kagabi, mga around siguro 11:30 na yun, tapos gigising pa ako. Usually ang gising ko pag may opisina at may pasok ang mga bata, mga 5 o'clock gising na ako. So dito na naman sa kabila, liligpitin ko to. Dito sila kumakain, dun sa kabila sila nagkakape at tumatanggap ng bisita. So ayan, nakit ko yung yung rolling pin ng bintana para mas maliwanag. So ayan, ako para pambilisan yung trabaho, yung mga madudumi, kasi may plastic naman, dyan ko nalalagay lahat para pagdating ng kusina, malinis na siya. Hugas na lang, sabon na lang, diretso. So, ayan yung nagiging always na routine ko every morning kapag weekend kasi nga nagpabisita siya. Ang hilig magpabisita guys, wala nga naman yung mga ref namin. Kasi pagkatapos nito magpupunas ako dyan. Ay nako, kaya tiis lang. Kaya yung nasa Pilipinas, akala nyo madali yung trabaho namin. Hindi. Yung tulong namin dito mga 5 hours. Yun, pinakamataas na tulog na yun namin. Kasi napagod. Lalo na mag-isa ka sa malaking bahay na trabaho, na sa'yo lahat. Linis, laba, plancha, linis ng CR. Sa plancha pa lang, gugugulin mo, ilang oras pa. Ang hilipan na po, Diyos ko. Minsan gusto ko nang sumirender kasi naisip ko din yung mga anak ko, wala namang mukha, Ako lang yung asahan nila, kaya palaban lang at patuloy lang sa buhay. May pag-asa din sa hinaharap. So ayun, mas maigi kasi na linisin mo kasi may plastic naman, yung mga parang marurumi, mga excess na mga food, ilagay mo na dyan, diretso mo na sa basurahan para pag hugas mo, wala nang masyadong mga natira dun sa plato. Ganyan ako maglinis para para pulido na ba, wala nang masyadong medyo malinis na tingnan siya. So ayan, medyo ngayon konti lang yung nililigpit ko nung mga few weeks or last month yata. Ang dami-dami, minsan gusto ko nang umiyak
Kasi ang ayaw ko sa kanya, yung mga nilalabas yung mga gamit na hindi naman ginagamit. Yung mahirap sa amo kasi yung amo wala din konsiderasyon tong amo ko. Gusto lang trabaho ng trabaho. Minsan nga magkasakit ako, ikakaltas pa yung sahod. Minsan nagkasakit ako isang araw kasi yung matake yung migraine ko. Tapos nung magkasahuran na, nagtaka ako, sabi niya, I will deduct the 1 day because you're not working daw. Sabi ko naman, hindi na ako maraming imik. Sabi ko sa sarili ko, sige lang, matatapos na hindi naman ako. Tsaka isang araw sa kanya na yun. May kaliligayan ng buhay niya. Yun guys. So ayan, nagpupunas na ako ng mga lamesa kasi nga after that magwawalis ako. Everyday kong pinupunasan niya ng Dettol kasi yung amo ko ang hilig magkapakapa ng mga alikabok, pero yung mukha niya hindi man lang niya nabantayan. So yun, kailangan natin punasan yung mga tray dyan kasi nga yung mata niya grabe, kitang kita yung mga alikabok. Pati yan, linisan natin, kulang na lang hugasan niya, lagyan ng sabon. Ayan guys. And then, punasan natin yung mga tawla yan sa Arabic, pero yung maliit na lamesa, nilalagyan nila ng mga food nila, ng kape, like that. So, pati ito pa-up, ating punasan, kasi sasabihin naman niya, you're not cleaning. No, you're not cleaning. Nung dumating naman ako dito, ang dumi-dumi ng bahay niya, kahit nga yung mga chinila sapatos nila, nagkalat lang yun sa labas. Ayaw ko yun ang ganun kasi masakit sa mata yung ganun. Sinisiguro ko yung sa ilalim ng upuan kasi nga ang hilig niyang mga pa dyan kahit kunting alikabok, sasabihin sa'yo hindi ka naglinis, di ka pa naman na mainis, mag-isa ka pa, naglinis ka pa, tapos ang dami pang senaryo sa buhay, ang daming alam sa buhay, ikadugyuta naman, dudumi naman, mga alam niyo guys, itong mga Arabo, pag ang dami-daming basurahan, nilagay ko na nga doon sa gilid-gilid. Kasi sabi ko, yung mga tissue na pinagamit nila, itatapon na lang nila ng basura. Aba, pag nagtapon ng basura at hindi na shoot sa basurahan, hindi na marunong magpulot. Siguro masakit yung bewang nila o baka lalagnatin sila pag pinulot at nilagay sa proper na garbage. Ayan. Minsan kasi sinita niya ako, bakit ko daw hindi nilinisan yung lamisa na yan. Kaya araw-araw ko naman pinupunasan yan. Diyos ko, Mariosep, minsan nga naiinis na ako eh.